Sa kulungan ang bagsak ng isang lalaki matapos umunong abusuhin ang sariling anak na 4 na taong gulang lamang, pati ang 2 anak na kinakasama niyang OFW. Nakatutok si John Consulta. Nang makalapit na sa kanilang pinaka-target, kumilos na ang mga ahente ng NBI Cavite North. Huli ang 41 taong gulang na tatay na nang-aabuso umano sa 2 anak ng kanyang kinakasama, pati sa kanyang mismong anak na 4 na taong gulang lang. Ayon sa NBI, sinamantala ng suspect ang pagkakataong wala ang nanay na mga biktima na nagtatrabaho sa Saudi Arabia bilang OFW. Hindi na masikmura nung 2 anak yung ginagawa niya, nagsumbong na sa NBI through a non-governmental organization, so tinrabaho ng NBI at napatunayan namin na yung 4 years old na sarili niyang anak ay minumulestya niya rin. Sumbong pa sa NBI, tinututukan daw ng kutsilyo ng suspect ang mga biktima sa tuwing nangyayari ang panghahalay at tinatakot na papatayin ang kanilang lola kapag di pumayag sa kanyang gusto. Ito po ay nagsimula noong 17 taong gulang pa lamang ang kanyang stepdaughter at sinimulan niya pong gahasain ang bata. Yung tatay lang ang pinaka-guardian nila at kasama itong 3 biktima natin. Wala silang ibang kasama doon sa bahay. Todo tanggi naman ang suspect sa akusasyon sa kanya. Wala naman po akong pagsisisihan, sir, kasi wala naman po talaga akong ginawa. Nahanap sa reklamong rape, child abuse at Expanded Anti-Trafficking in Persons Act ang suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang opisina sa San Fernando sa Pampanga na nag-aalok umano ng trabaho abroad pero may kapalit na malaking placement fee. Ang nabisto sa illegal na operasyon sa pagtutok ni JP Soriano. Sinadya ng mga taga-Department of Migrant Workers ang maliit na opisinang ito sa San Fernando, Pampanga na mistulang travel agency. Pero napag-alamang nagre-recruit umano ng mga Pilipinong manggagawa papuntang Southern Europe kapalit ng placement fee na aabot hanggang ₱250,000. Ayon sa DMW, i-entrap sana nila ang umano'y operator pero hindi sumipot kaya sila na ang nagpunta sa opisina. Agad itong pinaskilan ng closure signages at kinandado ang entrance. Ang opisina inireklamo ng mga naging kliyente nilang na-offload o hindi pinasakay sa eroplano dahil nabuking ng mga tauhan ng Bureau of Immigration na wala silang overseas employment certificate. Ayon po sa complainant, sila po ay ino-offeran ng isang overseas work sa Bulgaria sa halagang 90,000 to 100,000 ang monthly salary nila at sila po ay magbabayad ng hanggang 400 to 500 as placement fee para sa trabahong factory worker. Sa loob ng opisina wala ni kahit isang staff. May nakapaskil na mayor's permit pero sabi ng DMW itinanggi sa kanila ng LGU na may permit silang in-issue sa nasabing opisina. Wala rin daw itong lisensya mula sa DMW para mag-recruit at magpadala ng Pilipino abroad. Ilan buwan nang minamanmana ng DMW ang ahensya na bagong lipat daw sa San Fernando. Pangatlong lipat na nila ito dito at kaninang umaga nandito na yung team natin. Inaabangan natin yung may-ari kasi meron po tayong i-implement sana na entrapment proceedings. Hindi po natin alam ang dahilan kung bakit hindi po siya nagpakita, pero gayon pa man, meron na po tayong inisyong closure order. Ito na ang ikasyam na opisinang ipinasara ng DMW ngayong taon dahil sa umano'y pagkakasangkot sa illegal recruitment at human trafficking. Paalala ng DMW sa mga Pinoy worker mag-apply lang sa mga lehitimong recruitment agency na makikita sa kanilang website. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! The search is on para sa kauna-unahang Sparkle Campus Cutie. Unang sumalang sa audition ang mga estudyante sa Jose Rizal University na nakatanggap pa ng advice mula sa Sparkle Artist. Makichika kay Lars Santiago. Singing. We can take our time.
dancing, at modeling. Ilan lang yan sa talents na ifinlex ng mga estudyante sa Jose Rizal University na nag-audition to be the very first Sparkle Campus Cutie. Kahit kinakabahan, pero G na G pa rin ang mga nag-audition para sa kanilang pangarap na maging artista. Opportunity na yung lumalapit, ba't di mo pa i-grab? My first dream was becoming an actor, singer, songwriter, entertainer. Once in a lifetime experience lang po yun. So, i-grab ko na po. Pinapangarap ko rin maging actor. Lalo namang tumaas ang excitement sa search nang mag-perform ang Sparkle artists na sina Matt Lozano, Aya Domingo, Larkin Castor, Bont Bryan, Lee Victor, at Ronnie Liang. Nagbigay rin sila ng advice sa aspiring stars. Huwag tayong mag-give up sa pangarap natin. Ako na, nagbiyahe pa ako from Pampanga to Manila para maka-audition. Huwag kayong hihinto sa mga pangarap nyo and kahit gaano kahirap yung pagsubok na pagdadaanan nyo, laban lang. Focus lang sila sa goal. Huwag sila mag-give up. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Walang takas matapos sumemplang ang umano'y snatcher na hinabol sa Pasig City. Ang suspect ng agaw umano ng cellphone ng isang estudyante. Tunghayan sa aking pagtutok. Nakunan ang video na ito pasado alas 8 kagabi habang hinahabol ng isang grupo ng mga rider ang isang lalaking nakabisikleta sa F. Legazpi Street, Pasig City. Maya-maya'y sumemplang ang nakabisikleta at sumalampak sa bangketa. Sinunggaban siya ng nakamotorsiklong lalaking nasa harapan na isa palang pulis. Ang nakabisikleta nang agaw raw ng cellphone ng isang estudyante. Marami raw nakakita kaya agad nakapagsumbong ang mga tao. Itong suspect, nagpanggap na mamimili sa kanyang tindahan, ay bigla na lamang hinablot ang isang cellphone ng itong biktima. So, tumakbo gamit ang kanyang bisikleta. Na-recover po yung cellphone dahil may valid arrest, sinerch ng ating mga kapulisan itong suspect at nakuhanan ng suspected na illegal na droga. Labas-pasok na umano sa kulungan ng suspect dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Sisisi po ako dahil nandito po ako sa loob sa nagawa ko pong pagkakamali. At sana mapatawad ako ng mga aking mga complainant po. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. May mga lugar pa rin na posibleng makaranas ng pag-ulan kahit tag-init. Tuloy-tuloy kasi ang pag-iral ng northeasterly wind flow at easterlies. Ayon sa Pag-asa, ang northeasterly wind flow ay iba sa northeast monsoon o amihan. Mas mahina ang ihip nito at hindi gaanong nagdadala ng malamig na panahon. Ang easterlies naman, magdadala pa rin ng mainit at malinsangang panahon. Kanina, umakyat sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Hinatuan, Surigao del Sur. Unang pagkakataon na sa Mindanao na itala ang pinakamainit na temperatura mula nang mag-umpisa ang tag-init noong March 26. Sa forecast na Pag-asa, sa parehong lugar pa rin inaasahan ang pinakamataas na heat index bukas na aabot po sa 45 degrees Celsius. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, lalo sa Cagayan at Isabela, Palawan, Mindoro Provinces at Bicol Region. Sa kabila ng 38 hanggang 40 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila, nananatili ang tsansa ng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Posible ring ulanin ang Samar at Leyte Provinces. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Kalat-kalat naman ang ulan sa Western at Central Visayas.
Malaking bahagi rin ng Mindanao ang posibleng ulanin bukas, kaya maging alerto ang mga residente. Naka-focus ngayon sa kanyang hobbies and priorities si Asia's multimedia star Alden Richards kahit busy sa iba't ibang projects at nakuha pang mang sorpresa ni Alden ng ilang estudyante. Makichika kay Aubrey Carampel. Sinurpresa ni Alden Richards ang daan-daang mag-aaral ng Palateo Elementary School sa Pasig kaninang umaga. Isinusulong niya ang kanyang advokasya sa edukasyon at hinikayat niya ang mga kabataan na ugaliin ang pagbabasa ng libro. Field of education kasi madaming facets eh. Hindi lang siya about going to school. There are a lot of facets when it comes to encouraging kids to read, to write, to do all the old school stuff kasi parang at some point, for some reason, naiiwan na siya eh. Para lalong mahikayat ang mga estudyante sa good reading habits at i-introduce na rin sila sa kultura ng mga taga Mindanao, binasa ni Alden ang children's book na Si Migoy, ang Batang Tausug. Bukod sa fun book reading experience na ito at showbiz commitments, excited din si Alden sa Lights Camera Run, takbo para sa pelikulang Pilipino na charity fun run ng Mowal Fund. Nakakatuwa, sobrang happy kami sa performance ng registration. Ang daming gustong sumuporta. Also, I'm very excited to announce na ang daming mga kaibigan ko sa industriya ang sasama sa atin dito. Pero isusurpresa ko kung sino-sino sila. Hindi naman alintana ni Alden ang sunod-sunod na mga proyekto, lalo at may nakalaan din siyang panahon para sa sarili, sa pamilya at sa mga kaibigan. If you set your priorities properly and with the way I live my life right now, you put purpose first before anything else, everything else follows. And always keep your faith and si Lord na bahala sa lahat. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.